Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video ay i-share ko sa inyo kung paano yung dapat natin na gawin kung tayo ba inaharas, napagbantaan na ng mga lending application ay inutangan natin kahit na 1,000 lang naman, 2,000 yung inutang natin sa kanila, kung makapangharas ay wagas. At kung may na-experience kayo na ganon, gusto nyo silang i-report sa may SEC or doon sa may Securities and Exchange Commission nga. So sila yung nagbibigay ng lisensya para mag-operate yung mga lending application na to. Lalo na kung hindi sila naka-register dyan, ay pwedeng-pwede nyo silang i-report. At kung naka-register naman sila dyan, i-report nyo pa din dahil hindi lahat ng naka-register sa may SEC ay legit at fair yung inilalagay nila na interest. So panoorin nyo yung buong video na to para malaman nyo kung ano ba yung step by step na dapat nating gawin para ma-report natin sila sa may SEC nga. Pero bago ang lahat ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next videos ko. At sumali ka na din sa may GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos, 5 ang mananalo ng 200 pesos at 10 ang mananalo ng 50 pesos. Lahat na yan ay sa GCash ko ibibigay at sumali na din kayo, abangan nyo yung cellphone giveaway ko dahil ako ay malapit ng mag 50,000 subscribers. Yay! Yung mechanics ay basahin nyo na lang dyan sa may Facebook page ko. So yun na, simulan na natin. So alam naman natin na yung mga inuutangan natin online na mga nagsulputan dyan kung saan-saan sa Facebook Messenger, YouTube at kung saan-saan pa sa TikTok. So alam naman natin na marami nang nagsusulputan na online lending application na kung ano-ano yung pinapakita nila at ino-offer nilang maganda. So pagka kayo nakakita nyo, ay install agad kayo, download agad kayo. Hindi muna kayo nagba-background check kung legit nga ba yung ina-applyan nyo. If ever man na wala pa kayong due date ay naharas na kayo, pinagbantaan na kayo ng kung ano-anong masasama at dinamay pa pati yung pamilya nyo, ay pwedeng-pwede nyo silang i-report sa may SEC lalo na kung sobrang laki ng interest na ipinapatong nila sa inyo. So ang tanong ko, nabura nyo na ba or in-screenshot nyo ba yung mga pagbabanta na isinesend nila sa inyo? At pwedeng-pwede rin yung mga tawag nila, pwede nyong i-record yan at pwede nyo yung magamit na pruweba na talagang hinaras kayo ng sobra nitong lending application na to. So wag nyo buburahin agad yan bago kayo mag-change ng SIM, bago kayo mag-off ng SIM nyo, screenshot nyo muna lahat yan kasi magagamit nyo yan bilang pruweba nga pagka kayo ay nag-report sa may SEC kasi hahanapin din nila yan. Lalo na kung nagawa kayo ng Facebook page, ayan, in-add yung mga friend list mo, yung mga kaibigan mo, kapamilya mo, at kung ano-ano yung pinagsasasabi at pinopost na kayo scammer ka, ayan, ayaw magbayad ng utang, i-screenshot mo lahat yan at i-print mo. So, magagamit nyo yan. So, ano nga ba yung una nyong dapat gawin? Diretso na ba agad sa may SEC? So, hindi po. So, ito i-share ko sa inyo ay pinanood ko yung video na in-upload din ng SEC. Pwede nyo rin yung panoorin. So, ito yung pinaka-shortcut. Diyan nga sa may video na napanood ko. Para nga makapag-file ka ng complaints laban sa mga abusadong OLA na yan. So ayan, bilang borrower, kailangan ay alam nyo din kung ano yung karapatan nyo. Hindi yung sila lang may karapatan na mangharas at mag-threaten sa mga borrowers. So ayun, may mga kalalagyan din yan, yung mga abusado na yan. So huwag kayong mag-alala. Dahil unti-unti, ayan, sinisimulan na nga ng SEC na mag-revoke or magtanggal ng mga lisensya para makapag-operate yung mga abusado na lending company, lending application na yan. So, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, yung step 1 ay hindi ka agad magpupunta or mag-email sa may SEC. Kailangan ay kausapin nyo muna yung agent or lending company na inutangan nyo. Ayan, mag-reach out kayo sa kanila, pwedeng sa may email or pwedeng mag-text kayo or mag-reply kayo dun sa mga agents na nagte-text sa inyo. Meron naman dyan customer service sa may application na inutangan mo. Pwedeng doon ka na lang muna magsabi ng complaint mo. Ayan, sabihin mo sa kanila na hinaharas ka na at kung ano-ano yung pinagsasabi sa'yo, lalo na wala pa naman din yung due date mo. Ayan, na pinagbabantaan ka na at kung ano-anong masasama pa yung sinasabi sa pamilya mo para lang makapagbayad ka agad-agad. Ayan, pag nag-reach out ka na doon sa may lending company na yan, sa may customer service, i-screenshot mo. Katunayan na nag-reach out ka muna sa kanila. At pwede mo ring sabihin na ginawan ka nga ng Facebook page, in-upload doon yung picture mo ng agent, at kung ano-ano yung mga pinagpo-post. Ayan, sabihin nyo sa kanila lahat ng reklamo nyo sa kanila. Pwede mo ring sabihin nga pala na hinaharas pati yung mga nasa may phone book mo kahit na hindi mo inilagay as contact references. Kasi malinaw na paglabag din yan sa may Data Privacy Act
At yung paggamit ng picture mo, kasi yung picture na yan at yung ID na isinesend natin sa kanila ay for KYC purposes lang. Ayan, para malaman talaga kung legit or kung totoo man, kung yung tao man na yun talaga yung nag-loan, hindi yung ginamit lang basta yung ID nila. So ayan, mag-intay ka ng sagot nila, pero kung wala pa rin ay saka ka palang mag-file dun sa may SEC. Saka ka palang magpunta dun sa may SEC. Pwedeng via email. Ayan, bago ka magpunta sa may SEC or magreklamo sa kanila, ay kailangan meron ka ding hawak na proof or pruweba, mga dokumento, screenshots, ayan, ng mga ginawa sa'yo ng lending company na yon or yung mga agents nila. Lalo na yung amount, yung loan details na sobrang laki ng interest. Ayan, yung nakalagay dyan yung interest nila at kung magkano lang yung matatanggap mo. Lalo na yung kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, yung nag-reach out kayo dun sa may lending company na yon para ma-resolve nga yung reklamo mo. Pero kung hindi nga naman nila na-actionan, then yun yung ipakita mo sa may SEC. Yun yung isa mo pang pruweba na magagamit. So yan, step 2 na tayo. Kung meron ka ng sapat na dokumento or mga pruweba, ay pwede na tayong magpunta sa may SEC. Pwede ka na magpunta dyan sa may www.sec.gov.pa at i-download mo yung complaint form dyan. So pagka nakita nyo na yung complaints form dyan, meron dyan mga reminders. Make sure daw na nabasa mo muna yung mga nakasaad sa may important section of the complaint form. Ayan, basahin mo muna daw yan lahat bago ka magsimulang maghain ng irereklamo mo para sa may mas mabilis na proseso. Ngayon, ilagay mo na yung mga hinihingi nila dyan na information. At yung complaint form daw na yan is kada isang tao lang. So kung maramihan kayo, kailangan isa-isa kayong mag-file ng ganito. At kailangan meron din kayo nakaprepare na isang valid na government issued na ID. Ayan, pagka na-download mo na yung form, nasagutan mo na i-print mo na lahat ng ebidensya, saka yung ID mo, ayan, na-print mo na. Pagsama-samahin mo na daw lahat yan. At huwag mo daw kalimutang isama yung katunayan na ikaw ay nakipag-ugnayan muna or nag-reach out ka doon sa may kumpanya nga bago ka daw magpunta sa kanila. So ito pa daw yung mga kadalasang form ng ebidensya. Ayan, kopya ng loan contract, screenshot ng inappropriate correspondence o yung mga pinagagagawa nila sa inyo. So yung pag-file daw ng complaint sa kanila ay pwedeng walk-in. Ayan, Monday to Thursday, 8 AM to 4 PM. At pwede ding via email. Ayan, sa CGFD. So ayan, lalagay ko na lang din dyan. At via Google Form din. So pagkari mo maipasa, yung reklamo mo ay i-evaluate na yan ngayon ng SEC. Kasama yung mga dokumento na ipinasa mo sa kanila. At yung kopya naman ng reklamo mo ay ipapadala dun sa may lending company o financing company. At bibigyan nga sila ng 10 days para magpaliwanag. So ayun, pagka nagpaliwanag sila, i-evaluate din daw yon ng SEC. Ayan, maaaring humingi ng response mula sa complainant upang linawin ang kaso. At maaari ring patawan ng penalty ang lending o financing company kapag may nakita nga yung SEC na paglabag. Pero walang kakayahan daw ang SEC na i-terminate yung kontrata mo sa kanila. Ang kaya lang nilang gawin ay suspendihin nga o i-cancela yung lisensya ng kumpanya. O kaya naman ay patawan yon ng penalty. So yun po yung step by step na pwede nyo gawin pag kayo po ay magpapasa ng reklamo. Kung sobra na kayong naargabyado ng mga lending application na yan na inutangan nyo. Pwede nyo bisitahin yung website ng SEC nga para mas malinawan pa kayo kung ano yung mga dapat nyong gawin at para malaman nyo din yung mga listahan ng mga lending companies dyan na meron silang lisensya at yung mga na-revoke na nga at wag na kayo dong mag-a-apply. So yun, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, kung meron kayong loan, may utang pa rin kayo doon sa may mga na-revoke na yon na mga lending application or lending company, pwede nyong bayaran. Kung hindi naman nila kayo naharas, pwede nyong bayaran yung principal amount lang kahit na walang interest. Pero kung kayo naman ay sobrang hinaras na and pinagbantaan na kayo, na i-post na kayo, ay para sa akin, huwag nyo nang bayaran. So yun lang, kung meron pa po kayong tanong, ay pwede nyo ang bisitahin yung website na yan ng SEC. At pwede nyo din i-comment dyan sa may comment section yung mga na-experience nyo kung kayo nga ay nakapag-file na din ng reklamo. Para mabasa na din ng iba at maging aware kung ano pa dapat nilang gawin. So yun, kung may hindi pa ako nabanggit, pa-comment na lang dyan sa may comment section. So yun, thank you for watching!